Chismis! Ang bakla siya! Pak, andito na. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin na radyo, sabihin nyo, Energy. Sa maganda morning, Metro and Mega Manila. Ako po si Kapitana Sisat. Ito ang Baklita. Diba? Kasi wala ng S. Baklita na lang. So, singular. Singular na lang siya dahil tayo ay single lady. Oh, hindi pa rin sabihin single ladies eh. Single lady na lang dahil nag-iisa na lang. O, diba? Uy, gusto ko rin batiin ng isang magandang umaga ang mga taga TGP. LPG, ayan. Hello po sa inyo. LPG advertisement. O, diba? Hello po sa inyong lahat dyan. Diba? Mga bumubuo ng cherry fur. Hello po sa inyo. Good morning po. Ayan. Dahil kahapon tayo ay alam mo yun, nagkaroon ng chance ang makausap sila ng personal. Maraming salamat. O, diba? Ang taray, may mga paparating na mga proyekto. O, diba? Ganun kasi, antay-antay lang. Huwag excite. Isang magandang umaga, of course. Gusto ko rin batiin ang belated happy birthday. O, diba? Si Ellen Ganjonko, ang asawa ni Chokoy Ganjonko. O, diba? Okay na, Chokoy. Diba? Na nakakaloka. O, nirepost pala tayo ng Centur Essentials sa kanilang page. Binati nila kahapon. Oy, thank you so much po, Sir Banjo Aguilion ng Centur Essentials, diba? Yan yung mga affordable nga na fragrances. Hello po sa inyong lahat na ng mga nasa mall na nakikita nyo, diba? Hello po, good morning po sa inyong lahat dyan. At syempre, nakakaloka, isang magandang umaga pa rin po sa lahat ng mga nakatutok via our digital platforms at Facebook, TikTok, and of course, sa ating YT channel, ang ating mga team replays. Hello po sa inyong lahat dyan. Sama kayong panig ng Pilipinas at ng mundo. Hello Philippines and hello world. Ay, ganon. Isang magandang araw ng Tuesday. Sabi nga ng ilan, konti na lang. O, diba? Bakasyon na naman. Dahil sa Biyernes, diba? Holiday sa Biyernes because pagtatapos nga ba, tama ba ako? Pagtatapos ng Ramadan. Tama ba? Ramadan. Diba? Tapos, next Friday, masaya na naman ang mga taga San Juan. Diba? March 27, if I'm not mistaken. Araw ng San Juan. Long weekends! Diba? Sunod-sunod. Tapos yung kasunod nun, Holy Week na. So ano na? Diba? Kung ikaw ay taga San Juan, habang tumatawag si John Paul na aking rider, o diba? Tumatawag, may parcel akong dumating. Kalmahan mo, John Paul. Wait lang. Tatapusin lang natin ito. Diba? Oo, naiintindihan ako, may delivery ako dyan, Paul. Pero yun na nga. Eto na, tumungo na tayo sa ating first Baklita! Sana ko nakakaloka itias, diba? Jeff Tad Oliveros, yan. Sabi niya, kaya ba naging 5'11 ka, Kapsisa, dahil sa cherry fur? Oh, yes. Diba? Dahil sa mga bitamina. Off mo, at sabi niya ganon, off mo rin ba pag holiday? Hindi po. Papasok tayo, holiday. Magchichismisan tayo. Kanya kami sa Energy. Masisipag kami. Anyways, eto na nga, tumungo na tayo sa ating first chika dahil nga parang nakakaloka. Nabalitaan natin na ang TV5 nga daw pala ngayon, o, diba? TV5 na naman. Diba? Para bang hindi sila parang, kumaga, tumitigil ngayon. Wow, bakit hindi sila tumitigil? May hindi pagtigil. Patuloy pa rin daw. Ito yung nabalitaan natin, ha? Na patuloy pa rin daw ang kanilang, sabi niyang ganon. Yan, kumaga parang hindi pa rin daw, patuloy pa rin daw na naghahanda sa mga programang kanilang ilalagay sa kanilang mga time slot na nabakante. O, diba? Sabi tuloy ng ilan, puro naman paghahanda. Kailan ba ipalalabas yan? 'Di ba? Kumbaga last year pa lang sinabing
'di ba? May mga pasabog na magaganap this 2026. Ano na, Bia? Matatapos na ang first quarter. 'Di ba? Nasaan na yung The Secret of Prague? 'Di ba? Nasaan na yung My Best Friend Eman? 'Di ba? Yung ang dami-dami nating pina-press release, ika nga ng mga netizen, ang dami nating press release pero wala pa tayong napapanood. Na para bang sinasabi na patuloy na gumagawa ng paraan para daw may ipangtapat sa ABS-CBN. Talaga ba? Parang hindi ako naniniwala na ipangtapat. Baka naman nagre-ready lang. 'Di ba? Kasi parang meron din ako nabalitaan before, ibinalita na natin yan na bump off yung isang yung kaila Derek Ramsey. 'Di ba? Yung The Kingdom na na-bump off kasi nga 'di ba? Of course, syempre napakamahal nga daw ng produksyon kaya hindi itutuloy, at the same time kasi nauna nang i-shoot yung The Secret of Prague ni na Andrea Brillantes at Enrique Hill kasi syempre outside the country din ang shooting, ang costing. Pero up to now, wala pa rin tayo napapanood. Tapos ngayon, parang patuloy na gumagawa sila ng mga programa na pwedeng ilagay sa mga time slot na, alam mo yon, na nawala or talagang inalisan ng ABS-CBN. Sabi naman, kung may palalabas, ipalabas na, 'di ba? Kasi katulad niyan, yung My Best Friend Eman, 'di ba? Sabi nga, eto na, press launch na, 'di ba? Na kung saan nga naman ang starring dito ay sina JM De Guzman and Shaina Magdayaw. Mapapanood natin 'yan. Syempre, meron din diyan yung parang ewan ko kung reality show ba ito na may kinalaman sa pagluluto, yung Kumusta, 'di ba? Na I think ipalalabas yata ito, 'di ba? Parang collab, 'di ba? Hindi sa Telegram. Char. Walang i-collab sa Telegram, 'di ba? Hindi, collab ng TV5 and Korean kasi nga naman makakasama dito sa Kumusta na to yung Korean superstar na si Ji Chang-wook. Ewan ko kung natatandaan nyo at familiar sa inyo yung pangalan, ha. Kung kayo ay isang Korean novela addict, 'di ba? Mga nilabasan, hindi lalabasan ni Ji Chang-wook, 'di ba? Lumabas siya sa mga Korean drama na The K2, The Worst of Evil. Tapos, meron din siyang Love Struck in the City. Familiar po ba kayo dyan? The Sound of Magic, 'di ba? Gangnam B-Side. 'Di ba? Yan yung mga kinabilangan. Kasi ang balita, dito ay makakasama ni Ji Chang-wook, sina Jody Santa Maria, sina Janela Salvador, Francine Diaz, dito sa parang cooking show na ito na kung saan nga naman magiging tampok daw ang mga Filipino dishes na kanilang ipapatikim sa mga Korean community. Wow, taray, going international Pero yun nga, sinasabi nga, 'di ba, na parang teka, sandali, 'di ba? Puro tayong plano. Wala naman din wala nang nagawa, wala nang naipalabas, 'di ba? Na parang plan, 'di ba? So para kayo mga Hapon dati, yung meeting kayo ng meeting na kami meeting ninyo, dumating na yung mga kano, 'di ba? Mura na lang tayo kwento, 'di ba? Wala namang masama kasi sinasabi nga ng ilan na ngayon kasi nire-recruit ng TV5 yung iba mga kapamilya stars na wala namang trabaho, and which I think wala namang masama doon kung sakali naman din na i-recruit nila para magkaroon ng work kasi wala naman ng exclusivity ang bawat network, 'di ba? Yun ang kinaganda dito na nagkakaroon ng trabaho. Na parang sinasabi nga nila na bakit parang lahat ng mga ipalalabas ng TV5 ngayon ay i-cater nila sa kanilang mga audiences, but parang puro kapamilya stars. 'Di ba? Akala ko ba meron silang hinuhubog na mga sariling homegrown talent? Tapos parang meron pa tayo nabalitaan na beside from dito sa Kumusta na ipalalabas, magkakaroon din sila ng singing contest na may parang may something na idol 'di ba? Lodi 'di ba? Parang may ganung kinalaman, may Lodi na about sa singing competition naman ito na ilo-launch din naman ng TV5 sa publiko. Pero yun nga, 'di ba? Marami kasi nagsasabi na parang tipong 'di ba, na
ano na, puro na lang tayo plano, puro na lang ganito. Bakit hindi na ipalabas ng sa gayon na hindi naman din nakatiwangwang yung ibang mga oras? Oo, meron namang silang itinapal. Yung mga parang cine classic ba yun? 'Di ba? Na ipalabas na natin parang isa-isa, hindi ba? Hindi nang sa gayon na alam mo yun, yung mga tao, intriga na naman na pinagpaplanuhan, na alam mo yun, kumbaga gumagawa pa din ng paraan para tapatan. Hindi naman siguro plano ng TV5 na tapatan na kahit anong network, 'di ba? Ang gusto nila makapaghatid ng dekalidad na mga proyekto, kaya din sila kumukuha ng mga dekalibreng artista, 'di ba? So antayin na lang din natin kung anong i-cater. Pero yun nga, kung meron mga akong aagrihan sa mga netizens, 'di ba? Ay yun yung 'di ba, na oo nga naman, ang tagal nyo namang ipalabas yan. Matatapos ang first quarter, mag-Holy Week na, April na next week, 'di ba? Na nakakaloka. So kailan pa yan? 'Di ba? June, gano'n. Isasabay ba yan sa pasukan? Na nakakaloka. Pero yun na nga, di ba? It's a good news naman na kahit papaano may mga proyekto ng mga nakaline up. Pero sana soon mapanood na. Kasi syempre, inaabangan din niya ng kanilang mga followers, yung mga artista na nabigyan nyo ng oportunidad na magkaroon ng trabaho sa inyong network. Diba? Na nakakaloka yun. Anyway, sabi niya, cool. Oo, diba? Nakakasad yun. Anyways, ako mga panggayang po muna ang ating unang chika na first hour ng ating programang Baklita! Ganon. Without S. Muli po ako sa Kapitana Sisa. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.